Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Filipino 3, Quarter 2, Week 4, Day 4 ang tungkol sa salitang naglalarawan sa paraan ng paggawa ng kilos. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Kamusta mga bata? Kahapon ay nakapagbigay tayo ng mga posibleng wakas sa pabulang tinalakay. Kahapon ay iniwanan ko rin kayo ng gawaing paglalarawan sa katangian ni Tutubi na dapat taglayin ng isang kaibigan. Narito ang ilustrasyon. Maawain, kontento, masipag, makadiyos. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Magpapaikot ng larawan ng iba't ibang hayop habang may masiglang tugtugin. Kung sino ang may hawak ng larawan sa pagtigil ng tugtog ay magsasakilos ng ginagawa ng hayop na ito. Unahin natin ang isda, pangalawa ang palaka, at pangatlo ang kabayo. Suriin. Number 1. Malikot na lumalangoy ang mga isda. Nakasalungguhit, malikot. Number 2, maliksing tumalon ang palaka. Ang may salungguhit, maliksi. Number 3, mabilis na tumakbo ang kabayo sa kabukiran. Ang may salungguhit, mabilis. Bigyan pansin ang mga may salungguhit na salita sa bawat pangungusap. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Basahin ng mga pangungusap mula sa pabulang Ang Tutubi at ang Paru-Paro. Number 1. Isang araw habang tahimik na naghahanap ng pagkain si Tutubi ay nakita niya si Paru-Paro. Ang may salungguhit, tahimik. Number 2. Buong lakas na sinipsip ni Tutubi ang nektar. Ang may salungguhit, buong lakas. Number 3. Mahinang sagot ni Tutubi. Ang may salungguhit, mahina. Number 4. Madamdaming winika naman ni Tutubi. Ang may salungguhit, madamdamin. Suriin muli ang mga salitang may salungguhit sa pangusap. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang mga salitang naglalarawan sa paraan ng paggawa ng isang kilos ay tinatawag na pang-abay na pamaraan. Tumutukoy ito sa mga salita o parirala na nagsasabi kung paano ginawa ang isang kilos o aksyon. Halimbawa, marahang ipinasa ng bata ang aklat sa kanyang guro. Marahan ang salitang naglalarawan. Ipinasa, salitang kilos. Pangalawa, tahimik na naglakad si ate upang hindi magising si tatay. Tahimik, salitang naglalarawan. Naglakad, salitang kilos. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Suriin ang mga pangusap at piliin ang mga salitang naglalarawan ang kilos. Isulat sa hanay A ang salitang naglalarawan at hanay B ang salitang kilos. Halimbawa, maayos na binigkas ni May ang tula. Para sa hanay A, maayos. Sa hanay B naman, binigkas.
Narito ang mga katumpak na kasagutan. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang. Sa lungguhitan ang salitang naglalarawan at bilugan ang salitang kilos na inilalarawan. Paglalahat at paglalapat. Tukuyin sa binasang talata ang mga salitang naglalarawan at salitang kilos na pinatutungkulan. Isulat sa graphic organizer sa ibaba, salitang naglalarawan ng paraan at salitang nagsasaad ng kilos. Pagkatapos ay bumuo ng maikling talata gamit ang salitang naitala patungkol sa sarili at bansa. Napansin ng guro na kakaiba si Carla. Maingat siyang magsalita. Iniisip niyang mabuti ang kanyang mga sinasabi. Magalang din siyang nakikipag-usap sa kanyang mga guro. Maayos din siyang makitungo sa kanyang mga kaklase. Hindi siya pasigaw, magsaway sa maiingay. Malambing siyang magsalita. Masasabi kong si Carla ay batang kaaya-aya. Itala sa graphic organizer ang salitang naglalarawan at salitang kilos. Pagtataya ng natutuhan. Punan ang patlang ng tamang salitang naglalarawan sa paraan kung paano naganap ang kilos sa bawat pangusap. Piliin ito mula sa loob ng kahon, bawat bilang. Narito ang mga tumpak na sagot. Para sa ating remediation, gamitin ang mga salita sa ibaba sa makabuluhang pangungusap. Isulat sa inyong kwaderno sa Filipino 3, halimbawa, masarap tawanan. Pangungusap, masarap na tawanan ang gumising sa kanya. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!